the authority of God's word in its preaching for us today. Our text is in Luke 21, and we are in verses 20 to 28. Luke 21, verses 20 to 28. So church, hear the word of the Lord. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation has come near. Then let those who are in Judea flee to the mountains, and let those who are inside the city depart, and let not those who are out in the country enter it. For these are days of vengeance, to fulfill all that is written. Alas, for women who are pregnant, and for those who are nursing infants in those days. For there will be great distress upon the earth, and wrath against these people. They will fall by the edge of the sword, and be led captive among all nations. And Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles, until the times of the Gentiles are fulfilled. And there will be signs in sun and moon and stars, and on the earth distress of nations, in perplexity because of the roaring of the sea and the waves, people fainting with fear and with foreboding of what is coming on the world. For the powers of the heavens will be shaken, and then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Now, when these things begin to take place, straighten up and raise your heads, because your redemption is drawing near. Church, this is the word of the Lord. Sige po, makakaupo na po tayo. Sino po sa inyo naka-experience na mag-evangelize sa streets? Ayan, sige po. Ako po, naranasan ko po yun nung ako'y nasa youth ministry. Sa pangunguna po nung kaibigan namin, of course, na ngayon ay misyonero na at nagpapastor sa Samar. Yan, si Pastor Peter, kung nakita niya po siya dito. And pinanindigan niya na po, naging misyonero na nga po siya at talagang naging pastor. Siya po yung nag-initiate nun. Tara, punta tayo dito sa mga daan at magbahagi tayo ng tracts o kaya mag-share ng gospel. At ang hindi po pong malilimutan na inkwentro doon po sa isang nabahagian namin ay isang matanda. Kasi yung church po namin na yon, nasa bayan po siya. So for example, dito sa Lipa, doon sa bayan, imagine, nandun po yung church namin at doon po kami umiikot. So meron po doong isang matanda na nagbebenta, I don't know kung mga cigarettes, so isang sulok, at yun po ang isa sa nasharean po namin ng gospel. At ang kanyang response ay, ayoko nang maniwala dyan. Kasi kung totoo yan, bakit hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa rin bumabalik si Jesus? Sinabi na niya na babalik siya, pero bakit hanggang ngayon, di pa rin siya nagpapakita? Hindi niya pa rin binabago ang lahat. Hindi naman totoo yung sinasabi niyo, hindi naman totoo yung sinasabi sa Biblia eh. Ayoko po. So ang naging rason po niya is because, yes, sabi niya nga, umabot na ako sa tandang ito, ngayon wala pa rin si Jesus. So, yun po yung kanyang mga sinabi at ang kanyang dahilan kung bakit hindi siya naniniwala sa Ebanghelyo at sa salita ng Diyos. Now, the question is, ano nga po ba ang tamang tugon natin dito? What's the right response? Or what should be our response sa ganitong mga hinaing o kaya yung mga refusal ng mga taong ito? Hindi ba talaga totoo ang pangako ng Diyos sa ating mga mananampalataya? Hindi po ba ito talaga totoo? Pero I think what we need to ask is,
Ano ba ang dapat nating maintindihan o maunawaan sa kabuuang plano ng Diyos bilang kanyang mga disipulo? Ano ba yung kailangan nating maunawaan sa talagang plano ng Diyos? That's why it's good for us to go through the Gospels, at least isang pag-aaral sa account ng Gospel, dahil makikita natin for sure dito kung sino si Jesucristo, na mahalagang maunawaan natin kung sino si Jesucristo at kung ano ang kanyang nais gawin, which is of course in His mission towards the cross. But hindi po nagtatapos, of course, ang revelasyon ng Diyos sa krus ni Jesucristo, pero yung kabuang plano ng redemption in the whole creation throughout the whole period of time. That's why it is good, sabi nga po natin, na dito po sa parteng ito ng Lucas, napakahalagang maintindihan po ng mga disipulo kung ano yung mga mangyayari sa dulo. Ayan po. Ang sermong ito, base sa ating teksto, ay pinamagatan nating The Signs of Judgment. Mukhang advance po tayo dito ha. That will be, I think, for next week. Meron na po pala, no? Pero the title is The Signs of Judgment Toward Redemption at the Messiah's Return. So, yun po yung magagawa nating title dito, no? To capture everything dito po sa text. Again, the signs of judgment toward redemption at the Messiah's return. Ang sentrong mensahe nito, the central message is, divine judgment shall fall against those who oppose the Messiah and oppress His people, pointing to the hope of redemption at His glorious return. Again, divine judgment shall fall against those who oppose the Messiah and oppress His people, pointing to the hope of redemption at His glorious return. Sa Tagalog, ito po, ang banal na paghuhukom o paghatol ay sasapit laban sa mga sumasalungat o kaya'y lumalaban sa Mesiyas at umaapi sa kanyang mga hinirang na tao tungo sa pag-asa ng katubusan sa kanyang maluwalhating pagbabalik. Ayan po yung sa Tagalog. Pinapahayag itong katotohanan na ito, mensahe na ito ng dalawang katotohanan sa teksto. First, in verses 20 to 24, we may say, it tells us about Jerusalem's overthrow to vindicate Jesus and His people. Okay? Overthrow, sabi po ng Oxford Dictionary, it is about remove forcibly from power. Yung persahang pagtanggal sa kapangyarihan. So yun po yung nakatakda, of course, as Jesus is like prophesying in a sense dito po sa mga tao, sa mangyayari sa Jerusalem. So what we will learn here again is Jerusalem's overthrow to vindicate Jesus and His people. Meron po talagang layunin kung bakit kailangang, imagine this, a president, kailan po ba 2028 magtatapos yung term ng ating presidente? Yeah? And then papalit siya ng panibago. So, the reality or kaya yung experience na yung previous president should step down at meron pong papalit sa kanyang office. Pero dito po, as a judgment, Jerusalem, actually yung mga Jewish corrupt leaders ang tinutukoy po dito, and yung buong mga opposing to the Messiah will be they will have an overthrow para po mapagtibay na si Jesus ang tunay na Mesiyas at Hari at ang kanyang mga disipulo ang tunay na kabilang sa kaharian ng Diyos. Ayan po. Napa-explain na tayo agad. Pangalawa, in verses 25 to 28,
We call it Nations Distress for the Hope of Redemption. So, after po nung sa Jerusalem, lumalabas po, sinasabi dito na ang ibang mga nasyon will experience a distress. Pero ang layunin po ng distress na ito ay maituon tayo tungo sa pag-asa ng katubusan ni Hesukristo sa kanyang pagbabalik. Okay, may hatututunan po natin ito, of course, sa ating pag-aaral. So una, magsimula po tayo, of course, sa Jerusalem's overthrow to vindicate Jesus and His people. Ito po, nagpapatuloy po tayo dito sa salaysay ni Lucas at sabi po na sa mga huling araw, ito nga po yung mga mangyayari, sinabi na po sa mga napag-aralan natin. At pagdating po sa puntong ito ng ating teksto, tinutukoy ni Jesus mismo yung mangyayari sa siyudad ng Jerusalem. Okay? Binanggit niya mismo yung mangyayari sa Jerusalem. Sabi, let's read in verses 20 to 24. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation has come near. Pag nakita nyo na may tinatawag na mga hukbo, mga sundalo, na kumbaga parang pinapalibutan ang Jerusalem, yun na ang hudyat na yung pagkasira ng Jerusalem ay mangyayari na. Okay, now, the focus here is yung desolation ng Jerusalem. Okay? Kasi in the last days, we all know the desolation of the world. Then let those who are in Judea flee to the mountains. And let those who are inside the city, depart. And let not those who are out in the country enter it. For these are days of vengeance, to fulfill all that is written. Na itakda ito ng Diyos at sa kadahilanan ng mailabas ng Diyos ang kanyang galit, puot. Alas, for women who are pregnant and for those who are nursing infants in those days, for there will be great distress upon the earth and wrath against this people. They will fall by the edge of the sword and be led captive among all nations, and Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. Gusto ko lang pong puntahan yung parallel nito because nasa Mark 13, naihayag din po itong mga sinabi ni Jesus. Mapapansin po ninyo na hindi tinukoy ni Mark sa Mark 13:14 and following yung Jerusalem. Pero pagdating po dito kay Lucas, tinukoy po na when you see Jerusalem. Although may Judea sa Mark, dito po sa Luke, meron pong tinukoy sa alaysay ni Lucas yung syudad mismo ng Jerusalem. Naalala ko lang po na meron pong napuntahan kaming nagtuturo. Of course, maayos naman po siya. Pero napunta kami sa Mark, wala yung Jerusalem. And meron po siyang view sa eschatology na yung parang yung ganong klaseng view ay parang lahat ng nakasaad na prophecy ay nangyari na, natapos na. Okay? Pero dito sa parting ito, mukhang sinasabi po niya na mangyayari pa lang ito. At he is like thinking na dahil po sa nangyayaring gulo sa West Philippine Sea, pwede daw po maging hudyat yon dito sa ating bansa ng gulo. At mukhang ang tamang response ay tumungo daw po tayo sa bundok. Yeah, he is serious about it. Maghanda daw po tayo na dapat tayo mga mananampalataya ay tumungo sa bundok. So, pag nangyari po yon, sasabihan ko po kayo. Okay? Hindi ko lang alam saan pa maghahanap kami, saan tayo magtatago. Pero anyway, naalala ko lang po yun. No? Pero intindihin po natin ito. Sa Jerusalem po sinabi dito kay Luke.
Kapag umabot sa punto na napapaligiran na ng hukbo ang Jerusalem, sabi, hudyat na ito ng pagkawasak nito. Yun na po yung kailangan nilang kumbaga tanggapin. Ito na yung hudyat na sisirain na ng Diyos ang Jerusalem. Pero again, ano yung reminder ni Jesus? Hindi pa ito yung katapusan ng lahat. Okay? Panimula lang ito, sinasabi. Maaalala po natin, I hope we can remember, na si Jesus, nung siya po ay palapit na sa Jerusalem, alam po natin yung mga last kumbaga events ng buhay ni Jesus tungo sa krus, patungo siya sa Jerusalem for that mission. On the way, we know that he was welcomed by some of the disciples. Pero ano po yung yung sinaad na nangyari kay Jesus? Yung weeping of Jesus over Jerusalem, right? In Luke 19:41-44, ito po yung sinabi na ni Jesus sa Jerusalem. Sabi po dito sa Luke 19:41-44, and when he drew near and saw the city, he wept over it, saying, would that you, even you, had known on this day the things that make for peace, but now they are hidden from your eyes. Kumbaga, kung alam nyo lang kung ano yung dapat nyong gawin para magkaroon ng kapayapaan at hindi humantong sa gulo, kailangan nyo nang gumawa ng nararapat na aksyon, pero sa ngayon, hindi nyo nalalaman o nakikita ito. For the days will come upon you when your enemies will set up a barricade around you and surround you and hem you in on every side and tear you to the ground, you and your children within you, and they will not leave one stone upon another in you because you did not know the time of your visitation. Bagamat si Jesus ay naghahayag ng hukom na mangyayari sa Jerusalem, nung siya ay, kumbaga ito po yung na-imagine kong scene, may ganong kaunawaan si Jesus at nung nakita niya literally yung Jerusalem, kumbaga parang first time niyang siguro, not really a first time, pero this is like the time of his visitation until his crucifixion, nakadama po siya ng habag sa mangyayari sa Jerusalem. Kung alam nyo lang na dapat hindi kayo humantong dito, kung kayo ay mananatili sa pagtanggi sa aking otoridad bilang hari at Mesiyas, tatanggap kayo ng hatol sa Diyos. Kung alam nyo lang sana, huwag na kayong magmatigas pa at tanggapin nyo na ang hinirang na sugo ng Diyos. Pero hindi nga po ganun. Pero nahabag po siya. Now in our text, Jesus is again telling what will happen to Jerusalem. As if nakatakda na yan, at pag nangyari yan, ito ang gawin nyo. And you should know kung ito ay mangyayari na. Nahabag si Jesus nung binanggit niya ang pagwasak sa Jerusalem nung siya ay dumating dito dahil sa katigasan ng puso ng mga tao rito kung saan siya ay hindi tinatanggap bilang tunay na Mesiyas. Lumalabas na sinasabi ni Jesus na kung alam lang nila ang kanilang sasapitin, dulot ng paglapastangan nila sa kanyang otoridad bilang anak ng Diyos, ay hindi nila nanaising mangyari iyon. Kumbaga kung ganun lang pala yung pagmamalupit na haharapin nila, dapat pala tinanggap na lang natin si Jesus. Tinanghal natin si Jesus bilang tunay na Mesiyas. Pero hindi. Dahil sa kanilang pagmamatigas, haharapin nila yung hatol ng Diyos. And if we can imagine, itong Jerusalem na tinuring o kinikilalang syudad ni David, city of David, na kung saan ang tunay na hari, hindi naman si David talaga yung tunay na hari, bagamat siya yung kinikilalang hari sa kanyang linya, ang talagang itinilaga ng Diyos na mangunguna sa Jerusalem, sa Judea, ang tunay na hari po nun, alam natin, ay si Jesus, na kinikilalang anak ni David at Panginoon ni David.
Ang syudad na ito, after all, ay kinamumuhian siya at nais pa siyang pahintuin ng tuluyan sa planong pagpaslang sa kanya. Hindi lang siya hindi lang siya basta ino-oppose, gusto pa siyang tapusin, nakitilin yung buhay niya sa krus. Imagine what God plans to such people who will oppose the Messiah. Pinahayag ni Jesus ito sa pangalawang pagkakataon, hindi lang dahil sa katotohanan ng kaganapan nito, kundi para magsilbing katibayan na siya ang tunay na Mesiyas at para maipagtanggol ang mga tapat niyang tagasunod na kabilang sa kanyang kaharian. Ibig pong sabihin, lumalabas po, I love the view na kumbaga si Jesus po ay hindi lang nagbibigay ng kaalaman o impormasyon, ito yung mangyayari, pero I'm telling you these things as a proof or vindication na pag nangyari ito, you should know I am the real Messiah. You should know I am the true King. And these are my true disciples. It's like a vindication. Pagpapatibay na kayo ay tunay na nagkamali sa pagkilala nyo sa sarili nyo o kaya sa otoridad na inyong ginagamit at malalaman ninyo kung sino ang tunay na hinirang na Mesiyas. Yun po, yung senyas na yun, yung sign na yun ay pagpapakita na pag-uphold na si Jesus talaga ang Mesiyas. Now, I love what N.T. Wright said here, no? Sabi po ni N.T. Wright, the best way of understanding this passage in Luke is then to see it as the promise that when the Jerusalem that had opposed his message is finally overthrown, this will be the vindication of Jesus and his people, the sign that he has indeed been enthroned at his Father's side in heaven. Luke does, of course, believe in the second coming of Jesus. But this passage is not about that. It is about the vindication of Jesus and the rescue of his people from the system that has oppressed them. Siya lang po yung nakitaan ko ng ganyang pagtingin dito sa Luke. Although, yung second coming, maititreat po natin yung sinabi niyang yun hanggang sa dulo ng text natin, pero it applies na kaya po ito sinasabi ni Jesus, hindi lang para malaman natin yung mga detalye, kundi again para mapagtibay ang kanyang otoridad. At siya ang tunay na dapat nating tanghalin na Panginoon. Mangyayari ang pagdurusa ng Jerusalem, alam po natin sa kamay ng mga Hintil, sinabi po dito, partikular sa mga Romano or ng mga Romano, kung saan ang iba ay sinasabing dadakpin, ang iba ay tuluyang papatayin ng sword, sabi po dito. Ito rin ang nagdulot sa pagtungo ng maraming Hudyo sa iba't ibang lugar sa kanilang panahon. They were scattered as being told by Jesus here. Huwag na nga kayong kumbaga, kung kayo'y nasa loob ng Jerusalem, lumabas kayo dito. Huwag na rin kayong papasok kung kayo'y nasa labas. Kaya nagkaroon po ng dispersion of the Jews na tinatawag, na naging konteksto din ng sulat ni Peter. May tinatawag na dispersion na nangyari. Pero in Acts, we all know, ito po ang nagsilbing kaparaanan ng Diyos para lumawak yung kaharian ng Diyos sa pag-spread ng gospel. Ginamit din po, ayun din ang kaparaanan ng Diyos para yung ibang mga Kristiyano na napunta sa iba't ibang lugar ay ginamit ng Diyos para maihayag yung ebanghelyo. The providence of God sa event na ito. Pinapahayag lamang dito na ang Diyos ay patuloy na tapat. Ibig pong sabihin, isipin po ninyo kung kayo po ay mga Israelita sa kamay ng mga Romano na naghahangad sila na dumating na yung Mesiyas para makawala na tayo sa
oppression ng mga Romano, tanghalin na natin yung totoong Mesiyas para mapanumbalik yung kapangyarihan ng Israel. Pero still at that time, tinitiis nila yon. Tinitiis nila yung abuse na yon. Totoo pa ba ang pangako ng Diyos? Kailan magiging normal ang pamumuhay natin bilang mga hinirang na tao ng Diyos? Paano mapapanagot yung mga taong yon na for a long time ay inabuso tayo at talagang pinagsamantalahan ang kapangyarihan nila sa atin? Again, nangangahulugan lamang na gagampanan ng Diyos ang kanyang pangako na mapapanagutin niya ang sinuman na lumalaban sa kanya at sa kanyang mga hinirang na tao. Ayan po. Kahit pa sa panahon ng exile, makakaasa tayong bibigyang hustisya ng Diyos ang anumang nararanasan nating pagmamalupit dulot ng mga taong lumalaban sa Diyos. Yung judgment ng Panginoon sa Israel and of course Judea, they were taken captive by Assyrians, let's say, Babylons, Persia. Pero ginamit yun ng Diyos as judgment, pero yung mga ginamit ng Diyos ay paparusahan din later on ng Diyos. Yun po yung kaparaanan ng Diyos in His sovereignty. He will use the evil of men, pero pananagutin niya yung evil ng men sa mga talagang gumawa nun. The Lord will judge the nations as well na oppress o kaya sumira sa kanyang mga tao. I think, in line with that, Jesus is still telling to the people about the faithfulness of God to His people. Sa gitna ng kaguluhan, katiwalian, kawalan ng hustisya, o kasamaan, darating ang panahon na pananagutin ng Diyos ang lahat ng nagdulot nito. That's why, again guys, it's good to read the whole Bible. Because if you will go to the prophecies, ma-appreciate po ninyo na ang Diyos ay tapat. Naghirap yung mga tao, sabi nga, the figure is 70 years, pero long years of suffering. Kanina yung inawit, yung psalm natin, 138 ba yun? 137. How can we sing the song of the Lord in a foreign land? Kailan mangyayari? Actually, naghahangad sila na manumbalik na sila sa lugar ng Jerusalem na nandun uli yung templo para malaya silang makapagsamba sa Diyos. Pero hindi nila nararanasan yun eh. Kailan gagampanan ng Diyos ang kanyang pangako na mamapanumbalik ang kaharian niya dito sa Israel? You know what? One prophet, si Nahum, ay nag-agonize. I think tama po ba ito? Ay hindi, mamaya pa po ako doon. Sorry, mamaya excited daw masyado. Pero si Nahum, if I'm not mistaken, during the time of they were taken captive by the Assyrians, na si Jonah nga po ayaw tumungo sa Nineveh kasi ayaw niyang makareceive ng grace and mercy yung mga taong sumira sa Israel ng malupit. Pero ito yung naging assurance ng Diyos through the prophecy of Nahum chapter 1 verses 2 to 3, first part. Sabi po dito, the Lord is a jealous and avenging God. The Lord takes vengeance and is filled with wrath. The Lord takes vengeance on His foes, and He vents His wrath against His enemies. The Lord is slow to anger, but great in power. Na tila walang ginagawa ang Diyos, pero yung galit niya andoon, pero dakila ang kanyang kapangyarihan. The Lord will not leave the guilty unpunished. As I'm reading these words in the prophets, sabi ko, nakakaasa pala kami, O Diyos, na kahit, let's say, ang sino man na namumuhay sa isang corrupt na nasyon, nakakaasa kami, Diyos, sa dulo, pananagutin niyo sila. Pero ang tawag niyo ay maging tapat kami sa bansang ito. Ang tawag niyo sa amin ay gampanan namin yung responsibilidad namin bilang citizens of this country.
Pero kung sila man ay hindi magiging tapat sa amin, sila ay mananagot sa inyo. Ultimately, sila po ay mananagot sa Diyos. Habang tayo ay pwedeng mamuhay ng tapat sa Kanya. Kahit po sa anuman pong sitwasyon natin sa buhay na tila walang kasagutan ng kahirapan na ito, sa dulo, pananagutin ng Diyos ang dapat managot. Ang Diyos ay tapat at makakaasa po tayo dito. Yes, that's only the first. Sabi po, again, Jerusalem's overthrow to vindicate Jesus and His people. Second, nations' distress for the hope of redemption. Now, kasunod ng pahayag sa Jerusalem, matapos po ng naging pahayag patungkol sa Jerusalem, sabi naman po sa verses 25 to 27, "And there will be signs in sun and moon and stars, and on the earth distress of nations in perplexity because of the roaring of the sea and the waves." Mukhang sa buong sinasakop ng sanlibutan sa kalawakan man o kaya sa lupa at kahit po sa dagat, po yung tinutukoy, people fainting with fear and with foreboding of what is coming on the world. For the powers of the heavens will be shaken, and then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Ayan po yung unang sinabi muna hanggang 27, ano? Malinaw po na matapos ang pagwasak sa Jerusalem, mangyayari ang mga bagay na ito hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Gaya ng kung paano rin siya umalis dito sa lupa. Paano po ba siya umalis dito sa lupa? In Acts 1:11, si Luke din po ang nagsulat, syempre. Sabi po doon, this Jesus, sabi po ng mga parang anghel na nakita nung at least ng mga disipulo, this Jesus who was taken up from heaven into heaven will come in the same way you saw Him go into heaven. Sabi po dito, kung paano nyo nakita si Jesus na tumungo mula dito sa lupa patungo again sa langit, ganun din daw po natin siya makikita sa kanyang pagbabalik in a cloud. Okay? So, mukhang gagampanan po ni Jesus itong sinasabi niya for sure. Ayan. Malinaw na ang mga bansa ay masisindak at malilito sa mga katangi-tanging kaganapan nito. Matatakot daw po ang ang sanlibutan, malilito, confusion, let's say, sa mga katangi-tanging kaganapang ito. It's like an extraordinary event, maybe, or masusurpresa. At muli, bago manumbalik si Jesus, ang sabi po dito, mangyayari daw po ito. Bago bumalik si Jesus. Now, we are not simply talking about the destruction of Jerusalem. Tinutukoy na ni Jesus mismo ano yung mangyayari bago siya bumalik. Ang tanong po, ano nga ba ang kaganapang tinutukoy dito ni Jesus? How can we imagine yung sinasabi na signs in sun and moon and stars? May nakita po ako mga video sa YouTube na parang may pinapakita na parang horse na may night doon sa cloud. At sinasabi, ito na yung sinasabing ano. Now, if we will ask, ano yung itsura nun? Dito sa sinasabi sa verse. But one question that can help us is, ito ba ay literal o ito ay simbolo lamang? Literal bang yung sun, moon, and stars ay talagang mangyayari yon at yung roaring of the waves, o ito ay simbolo lamang? Bagamat, ito pong mga tandang ito, araw, buwan at mga bituin o mga kaganapan sa dagat, ay pwede po nating itratong literal. Wala pong pwede magsabi na, of course, hindi yan literal, o hindi, literal yan. Let's consider two perspective.
Pero ito po yung mahalaga din nating maintindihan. Kailangan nating ikonsidera na kalimitan sa kanilang panahon, ang mga ganitong pananalita ay pagsasalarawan lamang. Nung panahon nila Jesus, nung mga nauna sa atin, when they are using imagery or probably using words like this, ito po ay mga pagsasalarawan lamang. Ayon muli kay N.T. Wright, sabi po niya, such phrase could easily mean that the great nations and kingdoms of the earth would be, as we say in our picture language, going through convulsions. Lumalabas po na mga nasyon po pala yung mga tinutukoy na para makakaranas ng mga kaguluhan. Yung convulsion na tinatawag ay a violent social or political upheaval. Mga political na mga kaganapan sa kanilang mga bayan. Ayun po. Now, whether kung yun nga po yun o hindi, lumalabas po na may mga ganito pong nangyari sa kasaysayan. Kahit po matapos yung destruction of Jerusalem, marami rin pong kaguluhan na nangyari sa panahon nila. In church history, marami rin pong mga kaguluhan sa simbahan na kahit nga po nagpapatayan in Christianity, and even mga non-Christians, nagkakaroon po ng war. In Africa, yung mga civil war na nangyayari, kahit po ngayon, sa ibang mga parte ng mundo, may mga pangyayari na hindi po kanais-nais na gugustuhin ng mga tao doon. Ito po yung alam natin na nangyayari. Especially, again, nalaman po natin si Emperor Nero na violent po ang ginawa niya sa mga Kristiyano. Pinakain sila sa mga leon in Colosseum na may tinahipang mga goat, mga skins ng animals para naisin ng mga leon na kainin sila. Imagine these things. Sinasabing ito ang mga palatandaan ng pagbabalik ni Jesus. Kung gayon, ano nga ba ang mensaheng ahatid nito sa mga disipulo para rin po sa atin? What's the point of telling these things after all, or knowing these things if you are asking? Let's say, at then sinabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa verse 28, when these things begin to take place, straighten up and raise your heads because your redemption is drawing near. Lumalapit na daw po yung pag-redeem sa whole creation. Now, it's a trick also na nangyari yun sa kanila. Does that mean na parating na si Jesus? Nung time na yun, hindi pa bumalik. But ngayon, nangyayari din po marahil yun sa atin, marami rin sa kasaysayan. Bakit wala pa si Jesus? Right? Of course, mahirap po nating intindihin nito. Sinasabi rin po sa ibang parte ng Bible na yung isang araw po para sa Diyos ay million years sa Kanya. Ang million years sa Kanya ay isang araw lang. Pero ang last day po, yung period of last day, ay hindi po na natin kailangang hintayin dahil nangyayari na po yung parang mga huling araw. Simula pa nung si Jesus ay nanumbalik na kasama ng Diyos muli. Ito po yung period ng some kind of period na papalapit na po ang pagdating ng Diyos. We do not know exactly when, of course. Pero when these things begin to take place, straighten up and raise up your heads because your redemption is drawing near. That's the point. Meron po akong nakitang video parang sa basketball, natalo, parang nagkamali siya ng play, yung isang teammate niya, ginanon yung chin niya. Chin up. Talo man tayo, pero straighten up your head. Parang ganun po, no?
Pinapahayag kahit sa atin ngayon na mangyayari ang mga ito, pero ihanda mo ang iyong sarili ng wasto dahil magsisilbing katagumpayan ito para sa mga mananampalataya kung saan tayo ay ganap na tutubusin ng Diyos sa piling niya. Some of us will not like ito pong mga events na ito na tila matatakot po sila. Yung iba nga po, gusto nilang bago mangyari yung so-called tribulation like this, gusto nilang kunin na muna sila ng Diyos, and for a certain period of time, bahala na muna yung mga nagsasuffer dyan, at matapos mangyari yung mga plano ng Diyos, ibabalik ko kayo dyan. Ibig sabihin, yung iba po sa atin ayaw magdusa eh. Yung iba ayaw humarap sa ganitong mga events. Pero imbis na tayo ay matakot, sinasabi ni Jesus, magpakatatag kayo. Dahil pag nangyari yung mga bagay, ito ang hukom ng Diyos sa mga nasyon. At ito ang nagpapakita sa atin na kayo ay tutubusin ng Diyos. This will be a day of redemption. Na sa lahat ng hinintay nyo, ng mga hindi ka nais-nais na nangyari sa buhay nyo, ito na yung gustong gawin sa atin ng Diyos na mapanumbalik ang lahat. Matagal nang naghintay ang lahat, pero ito na yun. Ibig sabihin, this should be a good news for us. Hindi po tayo dapat manghina. Ngunit para sa mga mananampalataya, ito again ay katagumpayan ng Diyos para sa atin. Ang punto ng lahat ng kaguluhan sa mundo ay ang tawag ng pananatili natin ng tapat sa Diyos ng may pagtsatsaga at pagtitiis. The call, after all, behind all of these revelation is a call for patience. Ano po yung related word ng patience? Alam niyo po yung sa 1 Corinthians 13, right? Love is what? Patient and kind. You know what? Yung literal meaning po ng patient doon, long-suffering. That's what patience is. Pero ang Diyos po, siya rin po mismo ay matagal na rin pong nagtitiis sa totoo lang. Pero the call of God for us while we are here on earth is to continue in the faith, to be assured of what He will do, to be strengthened sa atin pong katapatan sa Kanya. Si Pablo, sa kanyang nasulat sa mga taga-Roma in chapter 8 verses 18 to 25, ganito din po yung gusto niyang i-address sa mga mananampalataya doon. Sabi po niya, "For I consider that the sufferings of this world, of this present time, are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us." Yung iba po sa inyo siguro, kumakain sa fine dining. Sino pong nakakain ng masarap na steak sa inyo? Meron po kaming sa SM sa amin, may parang unlimited steak po doon, no? Okay, masarap naman. Pero kilala niyo po ba si Gordon Ramsay? What if siya yung magluto ng steak nyo, no? And then yun yung kakainin mo at least once in your life. The sufferings of this world is like a usual steak na kakainin mo lang na hindi maikukumpara sa pinakamasarap na steak na mararanasan mo pa. The sufferings of this world is not worth comparing to the glory that is to be revealed to us. Sobra-sobra po yung naghahantay sa atin. Not worth comparing. Not worthy of any discussion. Not worthy of any argument. For the creation, hindi lang po tayo, the whole creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, to uselessness, not willingly, but because of Him who subjected it. For what? In hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. The whole creation, along with us,
ay nagnanais na sa redemption na ito. For we know, yes, that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. It's just pains of childbirth, yung mga naranasan nating ito until maibunga yung talagang magandang pagpanunumbalik ng lahat sa atin ng Diyos. And not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies, the completion of everything in us. For in this hope, we were saved. Dito tayo patungo sa kaligtasan natin ngayon. And then, now hope that is seen is not hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. But to remind us again, the glory that is to be revealed to us is not worth comparing to the sufferings of our present time. And we have indeed a glorious hope in future. Naway mapagtibay tayo patuloy ng mensahe sa atin sa umagang ito, that divine judgment shall fall against those who oppose the Messiah and oppress His people, pointing to the hope of redemption at His glorious return. Pinahayag ito ng dalawang katotohanan sa teksto. Una, Jerusalem's overthrow to vindicate Jesus and His people, and nations' distress for the hope of redemption. Now, ito po yung gustong banggitin na sulat ng isang prophet, si Habakkuk. Nakalito ako kanina kay Nahum, pero si Habakkuk, kung babasahin niyo po yung una, si Habakkuk ay nagko-complain sa Diyos. Diyos, akala ko ba pananagutin mo yung mga sumisira sa amin o kaya gagampanan mo yung pangako na manumbalik ang lahat? Pero ba't hinahayaan nyo na ganito ang mangyari sa people of God? At tila, hindi namin kayo nararamdaman eh. Walang magandang nangyayari sa amin ngayon sa ganitong sitwasyon. Nasaan yung katotohanan ng inyong salita? Kumbaga, hindi ako, parang ang dating ka nga po niya, hindi ako magpapahinga hanggat hindi niyo tinutupad yung pangako niyo. Pero just like Job, nagpakatotoo siya sa Diyos, pero later on, kinatagpo ng Diyos si Job, at anong sinabi ni Job in the end? My ears have heard you by the I have known you by the hearing of my ears, but now my eyes have seen you. Nakita ko na kung sino ka talaga, O Diyos. That's Job, pero kay Habakkuk, ito po yung naging pagbabago kay Habakkuk in the end. Habakkuk 3, verses 17 to 19. Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of olive fail, and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will take in the God of my salvation. God, the Lord, is my strength. He makes my feet like the deer's. He makes me tread on my high places. Mga kapatid, even when it seems nothing is happening, the Lord is sure in His word. The Lord is sure in His promises. The Lord will surely redeem us completely. And there we can rejoice. We can continue in this life. Though the wars will take place, though some of us will be taken by the sword, we'll be captive, sabi nga rin po, if that is in Jerusalem for sure.
For some of us experience more severe, violent experiences. Maaaring umaasa tayo ng gusto sa Diyos sa pagbabagong nais nating mangyari o makamit sa kasalukuyan. Magtiwala tayo sa katapatan ng Diyos kahit tila wala na tayong pag-asa sa buhay na ito. Makakaasa tayo na bibigyang hustisya ng Diyos ang lahat at tutuparin niya ang lahat ng kanyang pangako. Magulo man ang lahat ng ating hinaharap. Hindi man ito digmaan sa nasyon, probably in our families, in our relationships, or in every aspect in our lives, magulo. Hinaharap natin ito o marahil haharapin pa bilang sa ganitong sitwasyon bilang mga mananampalataya sa mundong puno ng kasamaan, kaguluhan, kasiraan o kabiguan. Patuloy nating ipahayag at isabuhay ang ebanghelyo ng may pagtitiis sa lahat ng pagkakataon. Tanggihan man ng mga taong inaabot natin si Jesus, pati ang kanyang mensahe ng kaligtasan, patuloy na magtatagumpay ang kaharian ng Diyos. Tayo ay may higit na rason na magpatuloy sa buhay na ito dahil sa kasiguraduhan ng kadakilang pag-asa na naghihintay sa atin kay Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Oh Lord, just like what we sang earlier, on that day, there will be great rejoicing in all of this, O God. On that day, we will see you, O God, and we shall indeed be humbled. We shall indeed reap, O Lord, such freedom in you, such redemption in you, O God. Lord, the point is, maituon po namin ang aming sarili sa dakilang pangakong ito, sa kabila ng anuman pong kahantungan ng buhay na ito. Pero alam namin na ito po ay pagsisilbi ng inyong katapatan at katuwiran, katarungan, O Diyos, na dapat maitaguyod sa kabila, O Diyos, ng anumang mga kasamaan at kahirapan sa mundong ito. Pero bilang mga mananampalataya, hiling namin, O Diyos, na pagtibayin niyo po ang aming mga sarili na mamuhay ng totoo sa inyo. Kung hindi man kami mananampalataya, O Diyos, tawagin niyo po kami na magsisi sa aming mga kasalanan. Tawagin niyo po kami na tanghalin namin si Jesus bilang mananampalataya para hindi kami bilang hari at aming Panginoon at hindi kami mapabilang sa makakatanggap ng lubos na hukom ninyo, O Diyos. Maawa kayo sa amin, hangad namin ang iyong kaligtasan, O Diyos. Salamat at ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.